Naku, wag ako, Robin. Wag ako, Mariel. Mag-asawa pa kayo, no? Pinaglololoko nyo na lang yung sarili ninyo. Yung batas na sinasabi nilang ginawa daw ni Robin, kinuhanan ka lang ng opinion kasi nga sikat na sikat ka. Siyempre, bad boy. Robin Padilla that during that time na malaking pangalan. So, siyempre, sikat na kulong, diba? So, nakuhanan ka lang naman, tinanong-tanong kayo, diba? Nag-survey sa loob. Nakuhanan ka lang naman ng iyong opinion. Pero hindi ka ang gumawa ng batas. Ha? Kinuhanan ka lang ng opinion, Robin. At yung batas na ginawa, batas na ginawa, unang-unang nakinabang, tandaan po natin na 1992, itong si Robin Padilla ay nakasagasa ng isang matandang magbabalot, balot bedo, pero tinakasan niya. Tinakasan niya po yan. Buti na lang, may mga at nahuli po siya sa pag-aalak. Mabalakad ba? Mabalakad ang pag-aalak. Nahuli po yung sasakyan niya at nalaman niya na si Robin Padilla at yung sasakyan niya sandamakmak po ang kanyang mga armas sa loob ng sasakyan. Kaya po siya ay nakulong. Ngayon, yung sinasabi niya gumawa siya ng batas, eh syempre Robin Padilla, itinanong, siguro nagpatulong, yung pong batas na yun is para mapababa po yung sintensya ng mga nagdadala ng mga ganong karaming armas. Dapat ba natin ipagpasalamat yun? No, pinababa niya po yung sintensya para dun sa mga nagdadala ng ganong karaming armas na siya ang kung ano, siya yung nahuli. So ngayon, sino unang nakinabang? Sino unang nakinabang doon sa batas na ginawa na yon, na ang kaano niya yung mga politiko nakadikit niya? Sino unang nakinabang? Eh di si Robin Padilla. Kaya nga nagkaroon ng pardon yan. Kaya nga nakalaya yan. Kaya nga nagka-pardon yan. Kasi yung sinasabi niyang siya yung gumawa ng batas na ganito, yung batas na ginawa mo about dun sa pagdadala ng mga firearms, ikaw naman ang unang nakinabang. Hindi naman ang mga Pilipino. Hindi ko nga alam bakit pinababa mo yung sentensya. Anyway, obvious naman para mapalaya ako. Kasi kasama po yun. Kahit, let's say, 2026 nagawa yung batas, naging batas po yun. Sakop po nun yung mga before. O, ayan, daming armas ng mga tao. Diba ka? Kada dami ng mga armas. Kaya, madaling pumatay. Dapat ba namin ipagpasalamat yung ginawa mong batas na pinababa mo yung sentensya ng mga nagdadala ng mga firearms, yung mga maraming baril? Tama yung mga ngayon, ha? Yung mga nagkagitan lang sa traffic, tututukan ka na. Sa batas mo, kasi pinababa mo yung sentensya, diba? At tandaan po natin, uulitin ko, una po siyang nakinabang doon sa batas na kinuhanan siya ng opinion. Kumonekta siya sa mga politiko na gawing batas yan, na ito'y kasi nga daw matanda, medyo luma na yung batas, no? Luma na yung batas, kailangan nang i-amend. Siyempre, mga politikong kadikit niya, andun sila Jinggoy sa Senado, di naging batas, napalaya, na pardon, diba? Ganon. Bubudulin mo pa kami? Gusto naman, Robin, wag naman. Ang gawin mo, hanapin mo yung matandang nasagasaan mo noong 1992 na tinakasan mo, ni hindi mo man lang binigyan ng tulong, hayop ka. Tapos nagbibida-bida ka dyan, leche. Tapos, kung makabida yung asawa mo, para kang bayani. Bayaning tinatakasan yung tinderong matanda na sinagasaan. Balikan mo. Baka buhay pa, bumawi ka. Leche ka. Sama na natin yung asawa mo para kayong mga cancer na kumakalat sa buong katawan hanggang utak. Diba? Mga kabobohan nyo. Huwag kami lolokohin nyo. Hindi kami DDS, nagre-research kami. So, ayan pa, uulitin ko. Yung sinasabi niyang batas, hindi si Robin kasi unang-una hindi naman siya legislator, hindi siya senator.
Hindi siya pwedeng gumawa ng batas. Kinuha na lang siya ng opinion. Binisita yung mga tao sa kulungan, humingi ng opinion, then nakabuo sila na i-amend na yung batas. Siyempre, in-advise ni Robin, binisita siya, nagpatulong sa mga politiko, na-approve po yung batas. Unang nakinabang si Robin doon sa batas na ginawa na yon. Diba? Sino nakikinabang? Yung may mga maraming armas, kamukha ni Chavit Singson, pwedeng bumiyahe, maraming armas sa sasakyan. Diba? Pinababa niya yung sentensya. Pinababa niya po ang sentensya, hindi na habang buhay.